Huwag nga lang puro coffee ban yung gawin mo. Makakagawa ka pa ng iba't ibang flavors. Paano? Tuturo ko sa'yo. So today, gagawa tayo ng ube ban filled with ube yema. Moist at malambot na ban, tapos yung feeling natin na ube yema, kalasa siya halos ng ube halaya. Oo. Kaya huwag na nating patagalin yan at simulan na natin. Meron ako ditong 120 grams ng milk, 120 grams ng water, isang pirasong large na itlog, 100 grams ng light brown sugar, then hinalo ko lang yan. Pagkahalo sa tunaw na yung sugar, mag-a-add tayo dito ng 500 grams ng bread flour, Sun Moon Star ng Pilmico yung ginagamit ko, 30 grams ng skim milk powder, 10 grams ng yeast, Permifan 2-in-1 yeast yung ginagamit ko, then 5 grams ng salt. Isinalang ko na yan dito sa mixer. Pinaandar ko yan sa slow settings for 2 minutes. Kapag ka nabuo na siya ng dough, ilalagay ko na siya sa medium speed, then imimix ko siya for 5 minutes. Kapag ka ganyan na yung texture niyan, pwede na tayong mag-add ng 70 grams ng butter. Pwede rin dito ang margarine or kaya shortening. Same amount lang din. So, pinamix ko na yan hanggang maging smooth na and elastic yung ating dough. Mag-window pane kayo, then tingnan nyo rin yung texture ng inyong dough. Dapat makinis na, then kapag ka nag-window pane kayo, nababatak nyo na siya ng ganyan. May mga nagtatanong na kung anong gagawin nila pagka kailangan nilang mas madaming timplahin na dough. So, doblihin nyo lang ng doblihin yung recipe. Okay na yon. So, straight dough method yung gagawin natin today. Pero kung gusto nyo mag-bulk fermentation, ay pwede. I-rest nyo lang to. Pagkatapos i-mix for 30 to 40 minutes. Depende yun sa klima. Pagka mainit, para hindi siya masyado mangasim, mas shorter. Pero dahil nga straight dough method yung gagawin natin, after mixing, pinortion ko na yan. Pinutol ko to ng 50 grams each. Binilog ko, then i-rest naman natin to for 15 minutes. Tsaka natin bibilugin ulit, tsaka natin ilalagay sa tray. Ginagawa natin yon kasi, di ba yung gagawin natin may topping siya na soft cookie. Parang cookie kasi yung timpla nun eh. Mabigat yon sa dough, lalo na pag umalsa na to. So, para mas matibay yung dough natin, dinoble ko yung pagbibilog sa kanya para hindi siya lalapad. So, habang nagpapaalsa tayo, maggagawa na tayo ng ating pang-toppings. Dito, meron akong 200 grams ng butter, 100 grams ng sugar, pinch of salt, then ikikream na natin yan. Hintayin lang natin tong mag-lighten yung color niya. Then, maglalagay na tayo ng iba nating ingredients. Madali lang kasi itong gawin, promise. Dito, meron akong 220 grams ng cake flour, then 200 grams ng milk. Para hindi mag-split yung butter natin, mag-separate siya dun sa mixture natin, alternate dapat yung pag-a-add natin sa kanya. Una, maglalagay ako ng milk, kaunti. Ko-combine ko yon, magsisip ako ng flour hanggang sa maubo siya. Mga 2 to 3 portion yung paglalagay. Yung recipe natin nito ay walang egg. So, mas madali siyang kunyari may natira ka. Pwede nyo pa siyang i-ref, itabi. So, magagamit nyo pa siya next time. Halimbawa nga, may natira kayo. Butter-based to. So, normally, titigas yan. So, ang gagawin nyo, ilagay nyo lang siya sa room temperature, tsaka nyo siya ulit i-mix, magagamit nyo siya ulit. Texture check, ito yung itsura niyan after nyong makombine lahat ng milk and flour natin. Dito, gamit yung Emulco flavors, pwede kang gumawa ng pistachio, chocolate flavor, mango, ang dami pang flavors na available. So dito, dahil favorite ko ang ube yung gagawin natin. Maglalagay lang ako dyan ng 1 teaspoon, then hihahaluin ko lang yan until well combined. Pwede nyong mas taasan pa yung application ng Emulco, okay lang yon. Wala tong lasang artificial, so hindi siya papait or magkakaroon ng ibang lasa. Lasang ube lang talaga. Magdadarken lang talaga yung kulay niya kung sakaling mas damihan nyo yung paglalagay. Texture check, ito yung itsura niyan after nating malagyan ng flavors. Habang nagpapaalsagan tayo, gagawa na tayo ng ating ube yema. Dito meron akong 300 grams ng condensed milk, 5 pieces ng egg yolks, pinch of salt, hinalo ko yan, then add tayo ng 1/2 cup ng milk, haluin ulit natin yan. Patay pa yung apoy nito habang naghahalo tayo, pero ilalagay natin yung 2 tablespoon natin ng butter. Yan, pwede na nating buksan yung apoy sa low flame.
Hahaluin natin yan ng dire-diretso. Around mga 9 to 10 minutes, magiging yema na yan, soft yema. Mas gusto ko kasi na medyo runny yung magiging feeling natin para pagka kinagat mo, parang maraming palaman kaysa yung medyo matigas na yema yung ilalagay natin sa kanya. Maglalagay ulit ako dito ng kaunti lang 1/2 teaspoon ng yam emulko para maging syempre ube yung flavor natin eh. So, ube din dapat yung feeling natin. Same kung ibang flavor yung gagawin nyo. Kahit iba yung base, kahit hindi yema yung base, dapat katulad din ng flavor ng toppings. So, itatransfer ko na yan dito sa bowl, latakpan ko ng cling wrap, ilalagay ko sa chiller para mag-set. Hindi na siya ganun karani mamaya. Eto na, tapos na tayo magpaalsa. 1.5 oras yung inabot ko kasi medyo malamig ngayon. Yan, pagkaalsa doon na siya, tsaka pa lang natin siya lalagyan ng cookie toppings natin. Okay, kung sakali napasmado kayo at hindi kayo magkaigi sa pagpapipe, kung tulad niyan, mayroon siyang butas. Kailangan nyo lang siyang i-fill para hindi rin siya butas kapag binake na natin. Lagyan nyo lang din. Okay lang na hindi pantay-pantay o hindi perfect yung pagkakapipe. Halos mahigit kalahati yung kino-cover ko. Hindi ko na siya pinapaabot hanggang baba dahil magkakaroon niya ng malaking palda kapag binake natin. Bababa kasi yan. Ibi-bake natin to sa preheated oven, 170 to 180 degrees Celsius. Kapag mga dark ang color, 170 lang tayo para hindi siya mukhang sunog. So, hindi perfect yung pagkakagawa ko. Nakikita nyo meron siyang crack sa ibabaw. Ang cost nito ay nilagyan ko kagad siya ng toppings nang hindi pa siya sobrang alsa. Kaya siya naging ganyan. So, iiwasan nyo yan kung sakaling pag pinipe nyo siya, tama na yung pagpapaalsa sa kanya. Medyo malamig talaga ngayon, ang tagal ko nagpapaalsa. So, ito na yung ating ube yema. Binutasan ko lang yan. Then, pipe tayo nung ating palaman. Ganun lang kadali. Hindi ko alam kung meron nang gumagawa nito, pero natutuwa kasi akong gumawa ng iba't ibang klase ng tinapay. Alam yun, imbento. Pero bagay talaga siya. Try nyo, bagay talaga yung ube yema, tsaka yung toppings natin na ube. Masarap. Then, kapag ginawa nyo to, try nyo din mag-iba-iba ng flavors tapos balitaan nyo ako ha. Kita nyo naman, malambot yung bread natin. Moist yan, hindi yan basta-basta titigas, basta tama yung pagkakagawa. Ay nako, ang sarap talaga nito. So, ayun na nga mga kalutong tinapay. Sana'y nagustuhan niyo yung ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong muli ang lutong tinapay. Bye-bye!